1.5 million lang na pera. At si Duterte na ipinakulong ninyo na pinakamagaling natin Pangulo natin ngayon, ang House of Representatives at ang Senado, pati ang mga pulis, hinahamon namin kayo na hanapin ninyo ang mga politikong kumakain sa kaban ng bayan habang kami ay nalulunod sa kahirapan, habang kami ay natutulog sa kali, walang makain. Kayo naman ay nagpapakasasa sa kaban ng bayan na aming binabayad sa inyo. Hindi namin kayo binoto upang magnakaw sa kaban ng bayan at kainin ang aming mga pinaghirapang mga Pilipino. Kaya tinatawagan ko ang lahat ng kababayan kong Pilipino na sumama dito sa EDSA Shrine mamayang 5:30 at ipakita natin sa mga politiko na hindi tayo natakot sa kanila. Tayo ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon nila dahil sa ginagawa nilang pagnanakaw sa ating mga pera dito sa kaban ng bayan. Saan na napunta ang flood control? Noong humihingi si BP Sara ng budget sa gobyerno ng Pilipinas, tinutuligsa at iniimbestigan habang ang ating mahal na Pangulo na si Duterte ay ipinakulong nila nang hindi man lang sila dumaan sa due process. Ngayon sasabihin ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na dumadaan sa due process ang pag-imbestiga. Imbestigahan nyo muna ang inyong mga sarili bago si BP Sara at ang taong bayan. Imbestigahan nyo muna ang mga sarili nyo dahil alam namin na mga Pilipino na magkakasabot kayo sa pagkain nyo sa flood control ng ating bansa na yan. Ang mga tao na mga diskaya habang sila ay merong ilang sasakyan, meron silang 28 na pirali ng mga sasakyan habang ang mga Pilipino ay nagtutulak at lumulusok sa baha, hindi nakakakain ng maayos. Meron pala sa kabila ng paghihirap natin, pagpapakalulog natin sa baha, meron palang mga politiko at mga kontraktor na nagpakasasa sa bayan ng pera ng kaban ng bayan natin, mga kababayan. Kaya ngayon po, andito kami sa EDSA Shrine upang ipakita sa mga tao na yan. Si Angela Alonte na hindi na nahiya sa pag-reflex ng mga yaman nila. Mahiya naman kayong mga anak kayo ng kontraktor, mga anak ng congressman. Hindi kayo nahihiya na piniflex nyo sa social media ang inyong mga kayamanan na galing sa nakaw? Hindi ba kayo nahihiya habang kayo ay kumakain na nagkakahalaga ng 759,000 na pera habang ang mga Pilipino ay nagugutom? At ang pinagmamalaki niyong mga kayamanan ay galing sa nakaw, galing sa kaban ng bayan, galing sa korupsyon. Kaya mga Pilipino, lumabas tayo at huwag tayong matakot magsalita dahil bawat isa sa atin ay may karapatang magsalita. Dahil kaban ng bayan ang pinag-uusapan dito at taxpayer tayong mga Pilipino. Lahat tayo ay nagbabayad ng buwis. Kaya dapat natin ungkatin at ipalabas kung saan napunta ang mga flood control na ninakaw ng mga politika at mga kontraktor na yan. Maraming salamat po. Thank you. Nila ngayon, habang sinasabi ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na gumagawa sila ng pinakamalaking investigasyon para mahanap at kung sino ang mga nagtapo ng kaban ng bayan. Claire Castro, huwag kang magpabububuhan. Huwag kang magpabububuhan. Ha? Kasi magkakasabot kayo eh. Imbestigahan niyo muna ang sarili ninyo. Di ba? Kaya hindi ako maniniwala na may patutunguhan ang administrasyon ito at ang investigasyon na ito. Wala ang patutunguhan ng investigasyon na yan. Kasi kung meron, hindi na dapat imbestigahan yan. Hindi na dapat nakalabas na sa bansay eh. Yung mga ibang congressman na nagpapakasang sa kaban ng bayan. Nakalabas na sa bansa. Sir, anong masasabi niyo na balita po si Saldi ko nasa Las Vegas na alam naman natin ang Las Vegas lugar po yan ng mga gambling capital po yan. Ano po masasabi niyo at doon siya nandun siya ngayon sa Las Vegas? Ang masasabi ko kay Saldi kasi itong si Saldi ko, matagal ng ito panahon pa ni BP Sara itong si Saldi ko eh. Itong si Saldi ko kasi masyadong popular na sa korupsyon. Natural, andun siya sa mga lugar ng gambling kasi na mga protector yan sila ng mga ganyang mga gawain. Oo. Sir, nakikita niyo po ba na posibleng maging Indonesia ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yes, of course. Kailangan natin gayain yung mga Indonesia. Kasi ang mga Indonesian, mga warriors people. Habang ang mga Pilipino naman, mga keyboard warriors. Kaya huwag na tayo magpagkatapang sa comment section. Sumama na kayo dito mamayang 5:30 sa Indonesia. Gayahin natin ang Indonesia. Ang Indonesia, pinabagsak nila ang gobyernong mga korupsyon. Pabagsakin na rin natin ang gobyerno dito sa ating mga korupsyon. Ilang presidente ng dumaan. Ang Pilipinas,
Palit tayo ng palit ng presidente, pahirap ang mga Pilipino. Sino pa ba ang hihintay nating presidente na maupo? Sino pa ba ang namumuno sa atin na hindi korupsyon? Kaya labang maaga pa, lumabas na kayo dyan at kayahin natin ang Indonesia. Babagsakin natin ang gobyernong ito na puno ng korupsyon. Oo, mas maganda yan. Sunugin natin ang bahay ng mga congressman na yan. Gaya ng ginawa ng mga Indonesia. Hindi ako matatakot kahit mamatay ko ngayon. Hindi ako matatakot na mamatay. Hindi ko pagsisisihan na nagsasalita ako ng katotohanan laban sa mga politikong buhaya na yan. Kasi kung walang magsasalita, walang mangyayari sa ating bansa. Kaya magtulungan na lang tayo para mapatalsik ang mga buhaya na yan sa gobyerno natin. Akalanin mo, merong mga taong natutulog na hindi nakakakain. Meron palang mga anak ng kontraktor na kumakain ng nagkakalaga ng 750,000. Isang kainan lang. Hindi na sila nahiya. Tapos si Jella Alonte, hindi na nahiya na mag-post po sa Instagram na wala daw siyang utang na loob sa mga Pilipino. Utang ina mo! Ang mga anak ng kontraktor na hindi nahihiya kumain sa kaban ng bayan, gago, inutil, tarantado, utang ina yung lahat. Yan ang dapat sa inyo, minumura kayo. Kaya uulitin ko, sa mga anak ng kontraktor at sa mga kontraktor at politiko ng mga buhaya, gago, inutil, tanga, tarantado. Yan ang dapat sa inyo. Wala kayong karapatang kainin ng kaban ng bayan. Oo, may korupsyon. Dapat kumurat pa kasi hindi ka mabubuhay. Pero ang pinagkaiba nyo sa ibang politiko, nangungura pero may nagagawa. Kayo puro kurap, walang nagagawa. Kaya lumabas na kayo, kayain natin ang Indonesia. Oo, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Hindi tayo dapat matakot sa politiko na mga kurakot. Bakit? Hindi sila magiging congressman, hindi sila mauupo sa posisyon kung hindi dahil sa atin. Kinakailangan na tayo. Pag oras na ng butante, pag eleksyon, hinahanap ang mahihirap. Pag ako ang nanalo, ibibigay ko lahat ang gusto ninyo. Merong libreng medical, merong libreng bigas. Pero pag naupo ang mga putang inang kurakot na yan, after election, hindi nila tayo naaalala. Hindi nyo ba napapansin? Makbo lang ang papasukan mo. Drug test, medical, lahat kailangan. Pero pag politiko, kahit walang natapos, kahit drug addict, tinatanggap nila. Kaya ako, agree ako sa panukalang batas ni Senator Robin Hood Padilla na death penalty sa lahat ng mapapatunayan na kurakot at mga positive sa drug. Pero bakit hindi nila ina-aproban? Bakit hindi ina-aproban ng administrasyon ngayon? Kasi alam natin na Pangulo mismo natin, drug addict. Addict. Sir, anong masasabi niyo dun sa pakiusap ng mga magulang tulad ni Claudine ko na wag silang isama na ipahiya sa social media dahil hindi raw kasali yung kanilang anak sa issue tungkol po dito sa flood control? Wow! Pahiya ka naman, Diskaya, Sara Diskaya. Pinakain mong anak mo galing sa nako tapos hindi isama-sama. Pati yung abogado ni Diskaya mukhang tanga eh. Lawyer ka pa naman, hindi ka marunong. Tanga ka ba? Huwag daw isali ang mga anak. Huwag daw isali ang Diskaya. Bakit Diskaya? Aba, ewan ko. Bakit ba Diskaya nang rakot? Tanga ka ba? Kaya hindi kasalanan ng tao, huwag mong sisihin ang mga tao na mga Sara Diskaya ang kanilang inaatake ngayon. Bakit? Habang may mga taong walang masakyan, habang may mga taong lumulusok sa baha, kahit kapi wala sila, natutulog silang walang kain, abay meron palang pamilya sa likod ng bandang yun na nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Sir, ito na lang, mensahe po kay Sara Diskaya dahil ayon po sa isang vlog, di umano ay namataan na po siya na nasa Hanoi sa Vietnam. Oh. So ibig sabihin, guilty talaga siya. Itong mensahe ko sa'yo, Sara Diskaya. Kung hindi ka guilty, bakit kinakailangan mong lumabas pa ng ibang bansa? At hindi harapin ang mga kasong patong-patong na sinasampa ng mga tao sa'yo. Alam nyo, kung gugustuhin ng gobyerno na ikulong si Sara Diskaya, magagawa nila. Kasi nasa Vietnam lang eh. Si Alice Go, saan siya tatagpo nun? Tinabol pa rin siya. Kung papipiliin ako kay Sara Diskaya, pati kay Alice Go na Chinese, mas pipiliin ko si Alice Go. Bakit? Si Alice Go,
sa kanyang nasasakupan. Marami siyang natulungan, nagpatayo ng eskwelahan, namimigay ng ayuda. Si Sara Diskaya, nangungurakot ng kaban ng bayan. Sila lang nagpapakasarap habang ang mga taong bayan nagugutom. Kaya mas pipiliin ko si Alice Guo kesa kay Sara Diskaya. Si Sara Diskaya, Pilipino, pero walang pagmamahal sa Pilipino. Si Alice Guo, Chinese, pero may pagmamahal sa Pilipino. Sir, pura mo, do you believe na si Santiago ay totoong may sakit na nagpapagamot ngayon sa Amerika? Hindi ako maniniwala si Santiago ay walang sakit. Pag ang isang politiko, isang kurakot, lumabas ng bansa at sinabi niya nagpapagamot siya dahil meron siyang sakit, ibig sabihin yan, guilty yan talaga na magnanakaw. Gaya ng mga naunang politiko, pag naririnig nila meron silang kaso, yung iba, nilalagay ng tepang liig. Sasabihin nila na balian ng buto. Ganun din si Santiago, para-paraan lang niya yan para makatakas. Sir, naniniwala ka ba na dapat na nating kunin ang lahat ng mga ninakaw ng mga pamilyang sangkot sa pagtutulungan? Yes, of course. Kailangan nating bawiin ang lahat ng kayamanan ng kabanang bayan na ninakaw at kinain ng mga politiko at ng mga kontraktor na yan. Karapatan nating hungkatin yan. Karapatan natin imbestigahan yan. Karapatan nating hanapin kung saan napunta as a taxpayer na tayo nagbabayad ng buwis at kinakain namang nila. Kaya dapat natin bawiin ang lahat ng mga ninakaw nila. Kailangan maibalik yan sa kaban ng bayan. Yan ang dapat natin gawin.